Magandang araw po mga kababayan. Tingin ko po kasi mahalagang pag-usapan natin yan tong issue ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Nakita ko online na 20 pesos na yung presyo ng isang pirasong kamatis. Bigas, sobrang taas na rin ang presyo. Umpisan po natin sa ganito mga kababayan. Nung araw po, itong iba't ibang bansa po dito sa Asia, itong India, China, Japan, Korea, Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia, ang mga bansa pong yan, nagpadala po ng mga estudyante dito sa atin, Pilipinas, para mag-aral ng rice farming. And during that time, ang alam ko po nag-i-export tayo ng bigas, tayo nagbebenta ng bigas sa labas ng bansa. Then after ng ilang panahon, tayo na bumibili ng bigas dito sa mga bansang to, Malaysia, Japan, China, Indonesia, at iba pang bansa, Vietnam, yan. Tapos dumating ang panahon, itong panahon to, ayaw na nilang magbenta ng bigas kasi kailangan na rin nila ang bigas sa kanila. India na lang ngayon ang nagbibigay ng bigas, ng susuporta ng bigas dito sa Pilipinas. Nakaka-alarma po ito parang nasa critical na po tayo kasi darating ang panahon. Kasi itong India, pakiusapan pa nga yung pagbibigay nila ng bigas dito sa atin pagbibintay. Darating na po ang panahon na baka wala na pong mabilhan ng bigas ang Pilipinas. Kaya dapat asikasuhin ng itong pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Baka darating panahon, wala. Hanggang liig na presyo ng bigas dito sa atin. Kasi wala nang supply Now, paano po ba mapapababa ang presyo ng bilihin dito sa atin? Ito kasing itong last year, di ba, ewan kung nakita nyo sa balita na umabot ng 800 billion yung ayuda na pinamimigay ng gobyerno. So kung pinabimigay lang din lamang yung perang yan, dapat ipuhunan na yan dito sa sa mga produktong pagkain, di ba? Paano po? Ito ko lang to na medyo gumawa ako ng konting studies. Kasi ito, ginawa na nila sa Europe to state-sponsored cooperative. Gobyerno ang nag-sponsor ng kooperatiba. Ito sa atin, ang suggestion ko, ganito. Yung 800 billion na yan, i-divide natin sa 42,000 barangays. Yan. 42,029 barangays ang Pilipinas. 8 billion, i-divide mo dyan is, meron tayong 19 billion kada barangay. 19 million pesos per barangay na budget. Ano yan? Ang tawag natin yan SSUC. State Sponsored Unified Cooperative. Bakit po unified? Yung 19 million per barangay, hatiin natin yan sa 5 grupo. Unang grupo po, rice farming. Kalawang grupo,
fruit and vegetable farmers. Pangatlong grupo, poultry and livestock. Mga magmamanok, baboy, baka, kambing. Pang-apat, mga fishermen at sa mga nag-aquaculture. Panglima, itong coconut and palm farmers. So, yung 19 million kada barangay, hatiin natin sa 5, magkakaroon sila ng 3.8 million kada grupo. Kooperatiba ng fruit and vegetable, kooperatiba ng poultry, kooperatiba ng rice and corn, sa kooperatiba ng coconut, ng fishermen, yan. Tag 3.8 million bawat grupo. So, ganito ang gagawin. Magkakaroon kayo ng, sa barangay kayo, magkakaroon kayo per municipality or per city, magkakaroon kayo ng buying and selling station. So, magtatayo kayo doon ng facilities, storage, warehouse, bigyan na packaging equipment, ayan, makinarya, rice mill, yung mga portable na rice mill. Baga, kayo nang magtatanim, kayo mag-aani, kayo magbibinta, kayo na rin ang bibili kasi may puhunan kayo galing sa gobyerno, di ba? Yung dapat na binibigay na ayuda. So, kayo magpapalitan ng produkto. Ang tanong, yung budget para sa mangingisda, wala namang palaisdaan sa bundok, mountain province. Ganito po. Kaya nga po, cooperative. Kasi, mayroon kayong buying and selling station. Palitan ka ng produkto, taga-bundok ang produkto nila, prutas at gulay. Naka-online, may online kayo, iisang kayo. Baga, unified cooperative nga eh. Magbababa ka ng gulay, pag akyat mo, may dala kang isda. Dalhin mo yung mga gulay sa mga grupo ng mangingisda, parang ganun. So, naka-online kayo, buong Pilipinas yun. Makikita mo doon sa computer, saang region yung maraming ganito, maraming bigas, maraming kamatis, ganun. Tapos, pwede ka ring mag-search doon kung ganitong panahon, anong pananim ninyo dyan. Ganitong panahon, anong maraming stock dyan. Yung, halimbawa, itong poultry and livestock. Maraming kambing dito, maraming baboy dito, maraming itlog dito. Dapat, din, haluan nyo na ng kalabaw yan. Yung gatasan. Napanood ko kay Atty. Vic, dito sa Pilipinas, 1% lang ang produktong gatas. Yung 99% galing ibang bansa, imported. Kaya naman natin gumawa ng gatas dito siguro, baka at kalabaw. Itong sa grupo ng rice and corn farmers, samahan nyo na rin ng soybeans, ng sorghum, para kayo na rin ang gagawa ng feeds ng manok at saka baboy. Yung waste ng gulay at prutas, yung hindi mabenta, halos mabulok na, ihalo yan doon sa feeds. So, wala pong tapon dito. Yun namang waste sa poultry and livestock, halimbawa, yung animal manure, yung ipot ng manok, yung dumi ng mga hayop, pupunta rin yan doon sa mga rice, sa mga farmers. Kasi gagawing fertilizer.
Pati yung sa mga palengke bituka ng isda, maganda gawing fertilizer yon. Aba, ito namang sa mga fishermen, nakapag-isip sila ng processing plant, magdidilata sila. Yun ang, sardinas, yun ang mga ulo nun, yung buntot, mga kaliskis, pwede yung gilingin din yun. Ihalo sa feeds ng manok at baboy. Ano lang, baga, umiikot sa kanila, sa grupo nila yung produkto. Hindi, walang produkto manggagaling na imported kasi mahal yun. Ngayon, kung may gustong pumasok na private sector, okay lang. Yung gusto ng private na kanya lang negosyo, bibili lang siya, okay lang din. Wag lang ito lang, importante dyan. Huwag makikisali dyan ng mga politiko. Madidisgrasya na naman yung pondo natin. Ayan nyo yung private. Kung politiko ka, gusto mong mag-member, member ka lang. Hindi pwede magiging officer. Ganun. Ang iniisip ko dito, gagawin kaya ng mga senador at mga public official, mga congressman. Ang balita ko kasi, kaibigan din nila itong mga smuggler, importer, mga big time na nasa business sector. Diba? Ito yung mga nakikinabang sana sa presyo ng mga bilihin. Yun lang magiging problema dyan kung gagawin nila yan. Mas mahalaga po kasi itong itong sa agriculture, mga kababayan, kahit mga kabataan Pilipino, mag-aaral kayo ng agriculture. Kasi mas mahalaga sa ginto to. Yung ginto, gold mining, nauubos yan. Pag naubos, wala na. Sa agriculture, magtanim ka, ani ka, bibenta ka, kikita ka pera, balik na naman, tanim ka ulit, walang pagkaubos. May ginto ka, binta mo, pag naubos, wala na. Ba? Hindi yung ginagawa ng gobyerno ngayon na ayuda. As magbibinta ng mga murang bigas sa iba't ibang lugar. Mga piling lugar lang. Pang-uto ng mga tao. Ganon. Ito yung nabasa ko kasi ito rin sa Europe, ginawa nila yung ganito state-sponsored cooperative. Ang gobyerno nag-sponsor. Mapababa lang yung presyo. Ano pa? Meron akong nakita online na pastora ito pastora na barangay councilor. Talagang agriculturisto. Lang, pag may bagong technology, may mga seminar, sumasali siya, tapos pinag-aaralan niya yung mga bagong technology kasi yung pinag-aaralan niya agriculture ng araw, luma na kumikita siya ngayon ng umaani siya ngayon ng 200 sacks per hectare. Mantalang sa ngayon ang nakikita ko hirap pa sa 100 sacks per hectare ang mga rice farmer. Swertihan na lang pag umabot o sumobra pa sa 100. Ito dapat yung isang tinitingnan ng gobyerno, yung bagong technology. Ibigay nila sa mga rice farmer. Wala Niasikaso nila yung mga may bubulsa nila. Yun din may nakita ako gumagawa ng organic fertilizer. Dito lang, hindi imported yung mga materialis niya. Ang ganda ng resulta. Yung Unigrow, ang studies ng Unigrow na minsan nag-supply ng bigas sa kaliwa,
Ang study nila, hindi daw sila inintindi ng gobyerno eh. Ang study nila ganito, sa per kilo ng palay, ang puhunan nila dyan is 7 pesos. Na kung ita-times 2 mo yun, ibebenta mo yung palay, magiging 14 pesos. I-times 3 mo yun, magiging bigas, mabibenta mo yun ng 21 pesos per kilo. O, di ba? Kayang-kaya daw eh. Depende lang sa technology na gagamitin mo eh. Kahit na ba 14 pesos lang isang kilo ng palay, eh kung 200 sacks naman yung maaani mo eh. Eh di, hindi ka pa rin logi. Yung 7 pesos mo, naging 14 pesos per kilo. O, napuhunan. Di ba, yun lang muna mga kabayan, medyo mahaba na. Maraming salamat sa panonood.